Santiago. Pagkatapos ng 20 taong panunungkulang, may 6,000 tao doon. Ang lahat ng kanilang lihim ay batid ko. Ngunit nung ako yung umalis, sino ang naghatid sa akin? Ilang matatandang babae. Wala pang madalaman niya sa listahan ng trabaho. Ano? Hindi nyo ba naiintindihan at nalalaman ng pagbabago ginagawa ng ministro? Pininiwala ba kayo? Gaya ng paniniwala ko sa Panginoon, ang mga Indio ay mapagwalang bahala. Pagpatawad niyo po ang hindi sa akin. Sapagkat ang inyong sinabi ay pumukol sa aking damdamin. Likas ba mapagpabaya ang mga tao yan? O inyong pagtatakip lamang sa pamahalaan na sumako? Sige nang Laura ang magpapatunay na ang iyong mga Indio ay mangmang at mapabaya. Pati Damaso, may dalawang pong katulong sa bayan ng Santiago. Hindi ba kayo nasisihan? Hindi! Kung wala ang kalayan ng mga mura, mapapahamak ang bayan. Ano-ano ang ibig sabihin? Sa inakamamakan ng mga ere. Ang mga ere ay kaawin ng Diyos sa pinanindigan ng pamahalaan. Ano? Alaman na ang general ay binatawan ng hari. Bawiin niyo ang inyong sinabi. Kung hindi, bukas na bukas niyo malalaman niyo ng general. Nang dumating ang kura sa San Diego, ay pinabugbog ang kondutor at ipinaukay ang bangkay upang ibaon sa ibang pook. Nang mabatid ito ng general, agad ipinalipat ng ibang bayan sa Padre Damaso. Kinararangal ko ipakilala sa lahat si Ginoong Crisostomo Ibarra, anak ng nasira kong kaibigan. Kadarating niya lamang buhat sa 7 taong pag-aaral sa Europa. Aba, ang kura ng aking bayan. Matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkakamali. Ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Ikaw ba ang anak ni Ginoong Prophet Crisostomo? Salamat at nakapunta ka ng walang sakuna. Nagkaroon ako ng pagkakataon makilala ang iyong ama. Ay, Carla. Ginoo, ang pagpupuro niya sa aking ama ay pumapawag sa aking nala tungkol sa kanya. Mga Ginoo, ang pangalan ni Crisostomo ay para imagsali. Ang inyong mga tula ay bumubuhay sa aking pagmamahal tungkol sa bayan. Ano ang sanhi niyo nang hindi magsulat? Ayaw ko magsinungaling at kumilala ng bago. May isang makatang gumawa ng tula na usip. Ginoo, ako si Kapitan Tino, kaibigan ni Kapitan Tiago, ang matalik na akala ng ama. Maaari ko bang makasalo kayo sa isang pananghalian bukas? Ngunit uuwi na po ako bukas sa San Diego. Kalimutan mo na ang iyong bahay. Kilimutan ng aming bayan. Sa lahat ng sandali, inaalala ko sa iyo. Aling bansa sa Europa ang iniibig? Sa Europa. Ngunit una sa lahat, ang Espanya ay siyang pangalawang unang bayan. Ano namang mahalagang bagay na nakita mo sa Europa? Hindi ako nakakasagahan. Ang bayan ay nakabatay sa taglay nilang kalayaan. Yan lamang ang nakita mo. Alam na yan ang bawat bata sa paaralan. Mga Ginoo, hindi dapat bigla ang sinabi ng ating Diyos. Salamat at ito ay nagdami sa lisan na nakalimutan na kami. Pagkatapos niyo ang aking pag-alis, sapagkat ako'y may gagawin pa. Nakita niyo na? Ayan ang kasamang dulot ng pag-aaral sa Europa. Maging mataas. Dapat na ipagbawal ng pamahalaan ng gayon. Binata, mag-iingat ka. Ang nangyari sa iyong ama ay isang halimbawa na hindi na dapat maulit pa. Maaari mo po ba sabihin ang kanya naging kapalaran? Ako'y alam mo na. Ngunit huwag kang magbahala. Dito kailangan mong bulanggo. Alam kong di niyo ako nais pasakitan. Maaari mo bang sabihin kung bakit siya napilang mo? Nagbant niya ni Padre Damaso ang iyong ama na hindi nangungumpisal, gayong alam niya naman ito. Para sa iyong ama, ang pagkakasala ay hindi mapapatawad at makukuha sa kalihim. Sa pulpito ay pinasasalingan siya ni Padre Damaso. Yun, yung isang artillero na anis sa pagkasundalo dahil sa masamang ugali. Ginawa siyang tagapaningin ng mga buwis sa sasakyan. Ang dating artillero ay kilalang sa kalupitan at kamangmangan.
Isang araw, Bobo, buyog mo na ano yun yan, matanda na yan eh. Ganyan na ba talaga ugali ng mga bata? Kaya nanggalang sa matatanda? Huwag mong inaano mga bata! Huwag mo kaming iwan ng anak ko. Binibinyagan ko si Maria Clara de los Santos, Alba. Pagkabili mo ng mga damit, itutungo tayo sa Malabon ng mga ilang araw. Wala na rin naman ang iyong araw. Sa San Diego na pinsan, maganda ang ating bahay doon at isa pang fiesta na. Siya na nga, hala, mag-ayos ka na habang nag-uusap siya tungkol sa inyo. Sige na, magmadali ka na. Hindi mo ba ako nalilimutan sa paglalakbay mo sa maraming bahay na pinananahanan mo? May kasama ako sandali nung ako'y nasa ibang bahay. Naalala mo ba nang tayo sama ng kami na nagtugos sa bahay? Hindi nakakaalam ng mitolohiya ang iyong ina. Ka nang magtampo. Yan ba ang hulihan bago ako umalis? Wala ka namang ibang diyam sa akin. Bakit naman? Nakalimutan ko ang tungkol na dahil sa iyo. Kailangan ko nang umalis ako nag-uusig araw ng pag. Naalala ko nung ako'y bata pa, nahilo ako ng dahil sa tabako. Saan kayo tutungo? Sa Bieterio po upang kunin namin. Tingnan natin kung sino ang makapanyarihan. May mahalaga dapat tayong pag-usapan. Mapapangasawa ni Maria Clara si Ibarra, mayaman at inaasahan kung hindi niya iibigin ang magkakaroon ng sino mang pagalit na maaaring makahadlang sa kanyang kayamanan at kaligayahan. Mabuti ang binan at kapwa natin na kung sakaling maging kalaban ay maaari ng malantad. Ang pagtataas ng buwis sa ating lipunan ay hindi na dapat sapagkat ang mga Indio ay marunong magili sa iba't ibang pook. Ayoko na magkaroon ng basag ulo sa bahay na ito.
Alam ko maraming paring ayaw sunod sa aking utos at ginagamit ang kanilang pamaraan upang maipalipad si Padre Damaso sa ibang bayan na mas mapapabuti sa kanya. Kundi na makangalang ang mga taong ito, maaari nating maituwid ang maling pagpapalakad nila. Nagagandaan ka ba sa San Diego? Maaari ko bang bilhin ng San Diego gamit ang mga dala kong damit? Aking ama. Hindi ka nagkakamali. Ngunit hindi ka rin tumama. Ko pa lamang sa bahay ng Santiago. Ay, sa bahay. One, two, three, go. Aha. No, nahirapan si ate eh. Padre Damaso, Don Rafael Ibarra, Alperes at Doña Consolacion, Kapitan Tiago. Hindi na ako makatagal. Iyang binili mong butoy nagdurugo pa at ang mga buhok na iyan. Umuulan pa, namatay ang aking ilaw. Naalisan pa ako ng atahol, halos tumabas na ang bangkay. Ang amoy, ipapasayin mo pa. At bakit mo kasi hindi ko may pasabihin? Bakit? Mali ko. Pinutos na sa akin. At anong ginawa mo sa bangkay pagkatapos? Diablo, kung hindi na kita kilala, iisipin ko ikaw ay isang kastilang sibil. Hoy! Alam mo ba kung saan naroon ang maganda at maputing bungo na parang laman ay niyog at buong-buong itim? Wala roon. Kung wala, hindi ko alam kung nasaan. Mo, kapag bayaran ako ng may mga utang sa akin, daragdagan pa sa akin. Wala roon, ay bibigyan ko na lang kayo ng iba. Kaya ka ng libing ang inuukay mo, hindi mo alam ang alaga ng nawawala sa iyo. Ang mga sahit ang aking gawan ay nakapagsigil sa aking gumaling. Ang sabi ni Kapitan Tiago ay siya lang magpapagawa ng isang nicho. Pero ako, naglagay na ng mga bulaklak at isang malaking krus sa aking ginawa. Dito po sa likod ang malaking krus. Dito kaya? Hindi. Doon kaya? Pero nabungkal na ang lupa. Sabi niyo po ba sa amin kung alin ang living na may isang krus doon? Isang krus na malaki? Nga malaki. Isang krus na may mga lebor at natatalian ng yakto? Yun nga, ganito. At sa libingan na may tanim na bulaklak? Yung ginawa mo sa amin. Kakamali ka, wala man lang ang ginawa sa akin. Wala. Wala nga, pinapatunayan ko sa inyo. Gumawa si Padre Damaso. Tila masaya kayo doon, Anastasia. May balak pa yata kayong maligo. Higit pa doon ang hinihiling ko. Kapag gumuguhit ang kidlat at kulog na maaaring bumatay ng tao at makakasunog ng Hindi nyo pa hilingin, maguna mo doon. makakabuti nga to sa lahat. Sa iyo at sa akin. Imumungkahi ko nga sa mga kapitan na bumili ng pangkuha ng kulog. Salit, pinagtawanan lang ako. Sama ba kayo sa akin? Kaganda ang iyong ina ng masarap na pangkain. Ayaw po lang sa at saka kung nakaulit. Hindi tayo po natin ang upang yung magkastas din.
ba nararamdaman ang nangyari sa kanya? Bakit ako sa tao ay Palispin? Ako ay hindi kasang-ayon sa pagkasali ng kabatutan. Kung sakaling ginagalang ko ang ama dahil sa karangalang tinamo ng anak at hindi ang anak dahil sa karangalang tinamo ng ama, ang sino may mararapat magdamo ng parusa o pala, okay sa kanyang ginawa at hindi dahil sa ginawa ng iba. Mabuti ang purgatorio sapagkat maaalala ng buhay ang patay at nahuhudyok ng tao upang mamuhay ng mabuti. Ang tanging pagpapasama ay ang mga pagpapakadabis. Ang purgatorio ay hindi nabanggit ng mga ito at nasa at wala ang ito sa Biblia. Sa Santo Ebanghelyo noong unang panahon, batid ng mga sakristan makakaharap nila ang Diyos. Hindi ko pa alam kung ano ang gagawin sa akin ng Diyos. Ngunit ako'y nakahanda sa kanya anumang inaatol. Ako'y hindi makapaniwala gamit ang katoliko ng anak ng harasyon. Di ba bayag si Inay at tawagin akong magnanakaw? Bubuhay ba tayo ng laging ganito? Huwag, mamamatay tayong lahat. Si Inay ay susunod loob, tayo ay sa dugo. Magkano kikitain ko sa buwan na ito? 2 piso, pinagpunta ko ng 3. Bayaran mo ang sinabing ninakaw ko. Bayaran mo, kaka! Nahulol ka ba, Crispin? Walang kakainin si Inay. Tuloy, dinaramdam ko ang hindi pagnanakaw. Crispin! Huwag kang magalit. Sinabi sa akin ng kura na ako'y papatayin niya sa palo kung hindi ko mapapalabas ang salapi. Kung ninako ko yon, ay mapapalitaw ko. Ang kinakatawag ko ay baka galitin ni Ina pag nalaman. Sabihin mo ako ay pinalo na ng katakot-takot. Hindi maniniwala si Inay. Hindi talaga siya maniniwala. Kung gano'n, umuwi ka mag-isa. Ayokong umuwi. Huwag kang umiyak, Crispin. Ikaw, Basilio, kalahating multang ipapatong ko sa iyo. At ikaw, Crispin, may iwan ka ngayong gabi dito. Ipaintulot na kami. Hihintay kami ni Inay sa ikawalo. Ika'y hindi uuwi sa ikawalo hanggang ika-10. Pero Ginoo, sa ikasyam lamang hindi na pwede maglakad sa labas at malayo ang bahay namin. Ito ba ang utusan? Pero Ginoo, may salingin namin hindi nakikita ang aming ina. Kaka, huwag mo akong pabayaan. Papatayin ako! Ayaw ba silang makita? Gagabihin daw sila ng huwes, sabi ni matandang Tasyo. Crispin ay bumabasa na at marahil dala na ni Basilio ang kanyang sakot. Kaya na ipagtago mo ako ng piso. Mga gutom na darating, mahabang lakarin, at ang mga sikmurang gutom ay walang puso. Inay, pagbuksan mo ako, Inay. Basilio, mga anak ko! Kaya mga ko naman, Inay. Si Crispin ay naiwan sa kumbento. Sa kumbento? Naiwan sa kumbento? Buhay? Ah! Ay, si Crispin, iniwan mo sa kumbento. At bakit kami sugat, anak ko? Hindi na si Crispin na sa Cristal Mayor ay sinabihin akong hindi makakalis hanggang ika-10. Nagtatakbo ako, pinaputokan ako, tumagi sa akin mo isang bala. Diyos ko! Hindi ka ba kakain? Hindi ako nagugutom. Tubig lang ang gusto ko. Kung hindi ka nagugutom, humiga na tayo at maghahating gabi na. Anong nangyayari sa iyo? Isang panaginip. Ayoko na magsakristan. Magandang araw. Saan ko maaaring may lagay itong mga gulay? Diyan kahit saan. Maaari ko bang makausap ang pare? May sakit. Si Basilio ay nasa bahay. Huwag kayong mag-iiyak dito. Hindi niyo ba alam ang pare may sakit? Pumunta ang kalsada at doon mag-iiyak.
Dito itinapon ng bangkay ng inyong ama. Dito kami dinala sa sepulturero ng kasama ko si Teniente Guevara. Salamat. Wala kayong dapat ipagpasalamat sa akin. Marami akong utang na loob sa inyong ama. At ang tanging naiganti ko lang sa kanya ay samahan siya hanggang sa libingan. Ang iyong ama ay ang kumalinga sa akin. At binigyan ako ng bahay at ang lahat ng ikasusulong sa pagtuturo. Sabi niyo, nasa luluhan ng aking ama ang mga batang may hirap. At ngayon ay gumagawa sila ng kanilang ginagawa at sumusulat kung kailangan. At anong dahilan? Ang dahilan ay ang kanilang damit na gula-gulanin at tinging nahihiya. Ilang bata mayroon kayo? Mahigit sa 200 at sa eskwela ay 25. Bakit nangyayaring gano'n? Huwag ninyo ipagpalagay na ang tanong ko ay isang pagkamausisa lamang. Nakapag-isip ako ng lalong mabuti. At inaakala ko ang pagkasuluhan ng balak ng aking ama ay mas makabuluhan pa kaysa iyakan siya. Lalo pang sa siya'y ipagiganti. Pagkakapurihin ng bayan ng inyong pangalan, kung isasagawa mo ang ngad ng inyong sirang ama, ibig ninyong malaman ang mga sagabal na nakakadlang sa pagtuturo. Kung gayo'y pakinggan niyo ang kalagayan namin ngayon. Kung walang isang mahalagang tulong ay hindi masyasagawa kailanman ang pagtuturo. Una, sapagkat walang tukat makaakit sa kabataan. At pangalawa, kahit magkaroon ng pang-akit, ay pumapatay naman ang kakulangan sa kagamitan. At marami pang kung ano-ano. Sinasabi sa Alemanya na walang taong nag-aral sa bayan ang anak ng taga-bukid. Sino ang mag-aaksaya ng panahon para rito? Para sa onting bagay na napapala? Nagsisibasa, sumusulat at nagkakabisa ng mga bahaging at minsay buo-buong libro ng wikang Kastila. Kahit wala silang naiintindihan isang mga salita. Anong napapala sa eskwelahan ng mga anak ng ating mga taga-bukid? At kayong nakakakilala sa mga kasamahan, bakit hindi ninyo lunasan? Ay! Ang isang guro ay hindi lamang nakikipagtunggali sa kung ano-ano lang at iba pang usapin. Unang-una ay kailangan magkaroon ng eskwelahan, isang bahay. Gaya ng doon ay ang mga bata na mahilig magbasa ng malalakas na nakakabubuhalaw sa pari. Na kung minsan ay galit na pumapanahod, lalo kung siya'y dinadalo ng kanyang sakit. Ang mga bata ay kanyang sinisigawan at minumura pa ako kung minsan. Hindi ko naibigan ang inuugali na kapitan. Tila layunin ipagpaliban ng usapan tungkol sa gugugulin. 11 araw na lamang ay pista na ng San Diego. Ang kapitan ay naiwan sa kumbento at sumangguni sa urang may sakit. Mga Ginoo, tayo magkakaroon ng isang maringal na pistang bayan sa halagang 3,500 piso. Ang halagang ito ay gugugulin sa mga sumusunod. Isang malaking dulaan sa liwasan ng bayan sa halagang 150 piso. Isang komedyo magtatangal sa loob ng 7 gabi o sa halagang 200 piso bawat gabi o 1,400 piso. 2 bomba at 200 kuitis na ang halaga ng bawat isa ay piso o kabuuang 400 piso. Magaling! Ayon din ako, ngunit iba ang nais ng ating kura. Gusto ng kura 6 na posisyon, 3 sermon, 3 misa mayor, komedya na may awitan sa pagitan ng ito. Ito ang ibig ng kura at ako'y nakatanggap sa kanya. Palaksin niyo lahat. Ang mga buhok na iyan. Matuto sana ka
Tumakbo si Sisa papunta sa kanilang bahay. Humahango siya sa pagtakbo ng may pangamba at mga kakilakilabot na kutob ng loob. Nang nalaman niyang inakusahan ng kanyang mga anak na nagnakaw ng 2 isa. Diyos ko! Naririto na ang mga Guardian Civil! Magsabi ka ng totoo at kung hindi, tatali ka namin sa punong iyon at bibigyan ka namin ng 2 putok. Ikaw pa ang ina ng mga magnanakaw? Ha? Ina ng mga magnanakaw? Nasaan ang perang inuwi ng anak mo sa iyo kagabi? Huwag ka nang magkaila sapagkat lalo lang masama ang mangyayari sa iyo. Nagpunta kami rito para huliin ang iyong mga anak. Nakataka sa amin ang malaki. Saan mo tinago ang maliit? Ginoo, matagal ko nang hindi nakikita ang aking anak na si Crispy. Akala ko'y makikita ko siya kaninang umaga sa kumbento, subalit wala siya roon. Ginoo, ang mga anak ko ay hindi magnanakaw. Kahit nagugutom kami, sanay kami magtiis. Walang inuwi ni isang kwarto si Basilio, halugugin niyo ang buong bahay. At kapag nakakuha kayo ng sikapan man, lamang ay gawin ninyo sa amin ang bawat maibigan. Kaming mahirap ay hindi mga magnanakaw sa lahat. Ganon. Sumama ka sa amin at bahala na lumitaw ang iyong mga anak upang isauli ang pera nilang ninakaw. Tinakpan niya ng tela ang muka at lumakad ng hindi tumitingin sa nilalakaran. At tahimik na iniluluha ang kanyang pagkaaba. Kilala niya ang kanyang kahirapan. Alam niya pinababayaan siya ng lahat pati ng kanyang asawa. Pero hanggang sa mga oras na ito'y naniniwala siyang may dangal at may lumilingap. Nang makarating sa bayan sila Sisa at ang 2 Guardia Civil, ay agad namang nirerepeke ang mga kampana ng simbahan na nagsasabing natapos na ang Misa Mayor. Binalisan ni Sisa ang lakad para di niya masalubong kung sakali ang mga taong palabas ng simbahan, pero wala siyang napala. Hindi may iwasan ang pagsasalubong. 2 oras na siya tumagal na parang baliw, nakatulungkot sa isang sulok, nakatago ang ulo sa mga kamay, kulong-kulo ang buhok. Tanghalian na nalaman ito ng Alpares, at ang unang ginaway ang hindi paniwalaan ang sumbong ng kura. Ba, kagagawan ng kuripot na kura. Pakawalan siya. Kung ibig makuha ang nawala, ay hingin sa kanyang San Antonio o magabol siya sa nonsyo. Agad siyang pinakawalan sa kulungan. Ang kaawa-away bumalik sa kanyang bahay at tumawag ng pasikaw. Crispin Basilio! Crispin Basilio! Pinag-uusapan ang pagdating ni Maria Clara, nakasama ni Tia Isabel. Ikinatuwa nila iyon sapagkat mahal nila ito. At sabay sa paghanga sa kanyang kagandahan, ay umahanga rin ang mga tao sa mga pagbabago ng ugali ni Padre Salvi. Pero ang lalong nagpapasulak ng mga bulong-bulungan ng tao ay ang pangyayaring nakakakita sa kumbento ng mahigit sa 2 ilaw kung gabi, samantalang si Padre Salvi ay nasa ibang bahay, sa bahay ni Maria Clara. Si Padre Salvi, madalas inalilibang ito kung nag-news Hindi na nakikipag-usap madalas sa Oo nga, tapos ako. Sarap na ngayon, lalo nangangayat at lalo nagdilimali ko ng ating pula. Tapos pa, nakikita na sa sinera ang panunatuloy na pangangayaan. Nang magkita si Ibarra at si Maria Clara ay agad silang nag-usap. Ang sabi ni Ibarra kay Maria Clara, Bukas, bago magbukan ni Wayway, mas susunod ang gusto mo. Ihahanda ko lahat ngayong gabi para huwag magkulang ng anuman. Kung gayoy, susulat ako sa aking mga kaibigan para pumunta rito. Gawarin mo rin ang paraan upang hindi makasama ang kura. At bakit? Sapagkat tila ako ay minamay-manay. Nakakasama sa akin ang kanyang mga matang mapapanglaw at malalalim. Natatakot ako kapag tinitignan ako. Kapag kinakausap ako ay may isang boses. Kung ano-anong mga bagay ang sinasabi sa akin, hindi ko naman maintindihan. Hindi ko maunawaan ang kanyang katuturan. Minsay itinanong ako kung hindi ko raw ba napapanaginipan ang sulat ng aking ina. Tingin ko'y nasisiraan na ng ulo, ang sabi ng aking mga kaibigan si Sinang at si Andeng, ang aking kapatid sa suso, ay medyo baliw-baliw daw, sapagkat hindi kumakain, hindi naliligo at nabubuhay sa dilim.
Tiyakin mong hindi makasama. Hindi pwedeng hindi natin palihan. Hihingi iyon ng kaugalian. Kung nasa bahay niyo at nagpapakita naman ng maganda. Nang tanongin siya ng alkade tungkol sa bagay na sinabi ko na sa iyo, ay pinuri ako ng gusto at hindi ko maotra. Pero napapansin kong tila sumasama ang loob mo. Bayaan mo at hindi siya makakasama sa atin sa bangka. Nakarinig sila ng mahinang yabag. Ang kura pala ang lumalapit sa kanila na may pilit na ngiti sa labi. Maginang ang hangin. Kapag nakasagap ng isang sipon na hindi naalis hanggang sa hindi dumarating ang init, hindi ba kayo natatakot na masipon? Nagkakalagas ang ilang dahon pero umusbong namang walang hinto ang mga bulaklak. Minamaganda pa ang pagkakasama ng dalawang kapanahonan na ito ay mahalaang ginang sa taglamig. Pebrero ay umusbong ang mga bukos sanga ng mga puno na mumunga at sa Marso ay mga bungang hinog na. Pagdating ng tag-init, pumupunta kami sa ibang bayan. Si Maria Clara ay napagpasyahang umalis sa pagdating ng kura. Mabuti pa'y mauna na ako sa inyo. Paalam, Ibarra. Paalam, Padre Salvi. Nag-uusap na sila tungkol sa mga walang halagang bagay, tungkol sa panahon, sa bayan, at sa pista. At yaman na natin pag-usapan ang mga pista ay maaari ba kayong maibitahan sa itinaraos namin na pistahan na ginawa namin ng kaibigan? At saan gagawin? Ang gusto ng mga dalag sa Batis magdaan sa kalapit na gubat sa malapit sa Calete kaya gigising kami na maaga para huwag kami abutin ng init. Mahirap tanggihan ang anyayang tinatanggap ko para patunayang wala akong tinatagong galing sa inyo. Pero tatangaliin ako ng dating, may mga dapat na akong tapusin. Kapalad kayo, ang malaya ay lubos na malaya. Makaraan ng alang sandali ay nagpaalam si Ibarra para ihanda ang pista sa kinabukasan, madilim na ang gabi sa daan. Na ang gabi sa daan ay may lumapit at magalang siyang binati. Ginoo, Sino kayo? hindi po ninyo ako kilala, Ginoo. 2 araw ko kayong hinintay. At bakit? Walang maawa sa akin, kahit saan ako pumunta, ako raw ay isang tulisan, Ginoo. Nawala ang mga anak kong lalaki, ang asawa ko'y nasiraan ng isip. At ang sabi ng lahat, tama lang daw na naging ganito ang kapalaran ko. Ano ang gusto ninyong mangyari? Tingnan po kayo ng awa para sa aking asawa at mga anak. Hindi maaaring tumigil ako kung gusto niya sumunod sa akin. Sa paglalakad ay may kwento niya sa akin ang mga nangyari. Ang lalaking ay nagpasalamat at agad silang kinain ng dilim sa lansangang may kaunting ilaw. Lumakad ang magkakaibigan patungong lawa na hindi pa nagtitingil na ukan ang mga manok sa madaling araw. Kasama ni Maria Clara si Sinang, ang pisa niya masiyahin si Victoria, ang lagi walang imig si Itay na may kagandahan at si Neneng na maganda. At palaisip ang mga biroan ng mga dalagay na tigil, narinig nilang dumating ang langkay ng mga lalaking naglalakad sa himig ng isang tugtuging nag-aabot ang 2 pangkat. Ikinagagalak kita makita, Maria Clara. Ako rin, Ibarra. Bueno, tara pumunta sa bangka ng iyong ama. Nang makarating ang mga dalaga at pinata sa dagat, nakita nila ang isang lalaking pangalan Ilyas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din sa'yo. Ako nga pala si Elias at ako magdadala sa inyo sa bangka ni Kapitan Tiago. At magpunta ang mga binata sa baklat upang kumuha ng isda. Ngunit laking gulat nila nang hindi isda ang kanilang nakita. Isang buwaya pala ang nasa baklat. Pinuntahan ni Elias ang buwaya upang ito'y patayin. Ngunit nahirapan siya kaya sumunod si Ibarra para siya tulungan. Lahat ay nangamba at walang kibo ang nakamasid na tila paglalaban ng 2 lakas sa ilalim ng tubig. Buwaya! Pinigilan ni Maria Clara si Crisostomo ngunit hindi niya ito napigilang sumunod kay Elias. Huwag na lumaha itong mapanganib kung susundan mo pa siya! Sige, Crisostomo! Lumitaw sa tubig ang ulo ni Ibarra at ni Elias at nakita ng mga dalaga at pinata na patay na ang buwaya.
Naging masigla silang muli ang magkakasama ay luminsad sa baybay ng gubat na pag-aari ng Ibarra at inilahad ang kanilang mga pagkain sa ilalim ng isang malaking puno na nasa tabi ng isang malinaw na batisan. Maagang nagmisa si Padre Salvi ng araw na iyon. Ilang sulat ang kanyang binasa at matapos sa pagbabasay na namlay at nawalan ng ganang kumain at nagtungo sa gubat o batis. Nakarinig siya ng mga tinig na nagkahalakan sa may kawing batisan. Kumabili ang kura sa isang punong kahoy at nakinig. Nakita nga sina Victoria at Maria Clara na naglalakad sa batis. Basa ang laylayan ng kanilang damit. Halos tumawa ang mata sa pagkakatitik sa mapuputi at mabibilog na bisig ni Maria Clara. Nang nawala sa paningin ang mga talagay, umalis na siyang lito, sumuseray at pawisan mula sa kanyang kublihan. Nakita niya ang masayang mga nagkakatipon-tipon, ang alpares, ang kohadutan, ang kapitan, ang tenyente, mayor, si Kapitan Basilio, ang gurong magalang na bumati ang lahat ng makita siya. Walang ano-ano'y sumipot sa biging ang isang babaeng payat, putlain at marusing na batid ni Ibarra kay Don Filipo na aayon si Isisa na 4 na araw nang nababaliw, subalit kumarimot ito ng takbo nang makitang alpares. Hanapin na ang babae niyan. Nangako ako na hanapin ko ang mga anak niyan. Pagkaalis ni Ibarra ay lumapit si Padre Salvi sa mga kabinataan. Kinuha ang aklat na binabasa ng mga ito saka tinanong kung ano iyan. Tinagawa nila yan na ikulong ng kapalaran. Nagalit ang pari kahit pinunit ang aklat at sinabing kasalanan ang magbasa noon. Lumayo ang kura at pagkatapos makapag-usap kay Ibarra ay sumakay sa isang sasakyan. Hindi pa natatagal ang nakaalis nang biglang dumating naman ang Guardia Civil. Ginong Ibarra, ayon sa sumbong, tumatanggap daw kayo ng masamang tao sa iyong tiyari. At siya ang piloto. Wala kayong pakialam. Kung sino ang dapat kong tanggapin ng inyong alpares ay kakagaling lamang dito kayo man ay makaupo sa aming hapag. Atid ng sarhento, wala siyang kalaban-laban kaya't inutusan na lamang niya ang mga sundalo na hanapin ng piloto sa ibang panig ng lugar. Kinabukasan ng umaga, matapos na madalaw ni Juan Crisostomo Ibarra ang kanyang mga lupain, ay nagpunta siya sa bahay ni matandang Tasio. Lulon sa pag-isip ng matanda kaya hindi napansin ang pagdating ng binata. Inisip ni Ibarra na huwag siyang istorbohin, kaya't binalak na lang umalis, naramdaman ng matanda na may tao. Aba, nariyan na pala kayo. Pasensya na ho, masyado ko ata kayo naabala. Oo nga, nagsusulat ng kaunti. Pero hindi ko rin naman kailangan tapusin agad at gusto ko rin naman magpahinga. May tutulong ba ako sa inyo? Nagpunta ako rito para kausapin kayo tungkol sa isang mahalagang bagay. Ang nasira kong ama ay madalas sumangguni sa inyo tungkol sa mahalagang bagay. Maaari niyo po ba sabihin kung sino maaari kong hingin tulong sa aking plano ito? Marami ilang taon pa ako nawala sa bahay ito, kaya hindi ko alam kung sino maaari mapagkakatawa. Yung gagawin ay pangarap ko rin. Pangarap ng isang baliw kaya't ang ipapayo ko sa iyo ay huwag ninyo akong tanungin kailanman. Ang susunod na maipapayo ko sa inyo ay sumasangguno sa kura, sa kapitan ng bayan, at sa lahat ng mamamayan. At ipakita ninyo ang inyong ginagawa ay ayon sa kanilang akala. Ang mabuting balak kaya ay hindi magpapatuloy sa gitna ng mga balakid. Sa palagay ko po ay matagumpay ang aking balak. Abot nila sa inyo ang kanilang kamay at natitiyak ko na lahat ng inyong plano ay madudurog sa matitigas na pader ng simbahan. Kung totoo naman ang kapangyarihan ng kura, ay papanigan naman ako ng bayan. Ako po ay inyong payo.
Sabi niyo, yumako ako ng ulo sa mga mamayan. Ngunit, bakit hindi ko ba maaaring mahalin ng sabay ang aking bayan at ang Espanya? Kat ito'y hawak ng inyong mga kalaban at wala kayong lakas sa paglaban sa kanila. Ano po ang may papayo niyo sa akin? At aking buuan ng iyan. Malimpayan ang ikanwan ko mula sa gubat na tinukuran ng matagal panggang ipinapit ang kanyang ulat sa lipa. Ganyan din kayo, isang punong gubat sa Europa at lumilipat sa mabatong lupain nito. Kailangan ninyo ang sandigan at kayo ay nagpapakaabak. Magbabala ang sigwa kaya't hindi matapangan, kundi isang kapangahasan ng tumututol sa nag-iisa sa lahat. Nang umiiral sa ngayon, walang nakapipintas sa nakakubli sa malakas na unos at ang pagyuko ng isang dumarating na punyo. Ito ay iburwagan ang magsama ay sumasalubong sa punong iyan upang hindi na muling abangan. Kung sakali man kayo di magtagumpay, ay mayroon din kayong magpapala sa mga binilitinanin ninyo na mayroon din tutubang pagmumula ng bagong pananim at kayo'y ang magsisilbing tanglaw sa iba na natatakot magsimula. Niniwala po ako sa inyo, kakusapin ko ngayon din ang pura. Marahil ay hindi naman siya katulad na umusik sa aking ama. Ibig ko rin po makausap siya tungkol sa babaeng na baliw at sa mga anak nito. Masayang sinalubong ng mga bata ang 5 banda ng musiko at 3 orkestra nang pumasok sa bayan. Kasunod na dumating ang mga kalesa, karumata, at mga karwaring sakay ang mga makikipamista, mga kamag-anak, kaibigan, at mga di kilalang tao. Dumating din ang mga kilalang tahor. Nangunguna rito sa Kapitan Tiago na siya magbabangka, si Kapitan Joaquin na may dalang 18,000 piso at ang Chino na si Carlos na may puhunang 10,000 kanyang ilalagay sa liyempo. Ang Alpares ay may 50 piso na gugugulin gabi-gabi. Si Padre Damaso ang napiling magsermon sa umaga at ang bangkero naman sa gabi. Kung malapit sa bahay ni Ibarra, abalang-abala ang mga manggagawa sa pagyari ng katangang sementong pagtatayuan ng bahay paaralan. Pinagmamadali ni Nero Juan ang mga manggagawa. Paulit-ulit siya nagbabalita sa mga taong lumalapit. Nababatid ba ninyo ang aming itatayo? Ito ay isang malaking paaralan. Para sa mga batang lalaki ang isang panig at ang ikalawa ay para sa mga babae. Maging kauri ito ng mga makabagong paaralan sa Alemanya. Naghandog ng tulong kay Ibarra ang lahat ng may kaya. Hiniling ng kurang siya ang gawing padrino at siya rin ang magbabasbas sa paglalagay ng unang bato sa huling araw ng pista. Kahon ng pagkain, alak at iba pang inumin mula sa Europa ay ilang araw nang dumating sa bahay ni Kapitan Tiago. Kasama nitong dumating ang mga malalaking salamin, mga kwadro, at isang piano para kay Maria Clara. Kayugod-lugod ang pagkikita ni na Ibarra at Kapitan Tiago. Dumating ang mga kaibigan ni Maria Clara, inanyayahan siyang mamasyal at kaagad pinayagan naman ng ama. Inanyayahan ni Kapitan Tiago si Ibarra na doon maghapunan at tuloy magkaunawaan sila ni Padre Damaso. Ngunit nagdahilan si Ibarra na may panauhin siyang darating. Kailan kaya patatapos ang gulo? Kasalukuyan ko ay Paraan sila sa panalukan ng liwasang bayan at nakita nila ang isang bulag na lalaking umaawit. Sa saliw ng kanyang gitara, naawa si Maria Clara. Mabilis na lumapit at kinuhulog sa bakal ng ketongin ng apnos ng kahandog lamang ng kanyang ama. Bakit maibigay mo? Wala akong maibigay na iba. Hindi niya iyon magagamit. Hindi tatanggapin ng kahit sino, sapagkat siya'y pinagningilagan. Ng mga oras na iyon ay lumapit si Sisa at tinaganan sa bisig ang ketongin. At binitiwa ni Sisa ang ketongin at umalis na umaawit. Makaraan ng ilang sandali
Nakita nila ang balon na may kinakaladkad ng Gwardiya Sibil. Mabilis na dinampot ng kitongin ang kanyang bakol at umalis, nagiya nang umuwi si Maria Clara dahil nawala na ang kanyang kasayahan. Isang malaganap na pahayagan sa Manila ang naglatala tungkol sa pista ng San Diego. Ganito ang pinakahalaw sa balita sa pahayagan. Si Luis Chiquito ay tumanggap ng sulat sa kanyang kaibigan si Martin Aristorenas. Iningayahan niya makipamista sa San Diego upang makaharap ang mga batikang tahur. Kabilang dito sina Kapitan Tiago, Kapitan Joaquin, Cabezang Manuel, Padre Damaso at ang konsul. Walang makakatulad sa karangalan ng pista ng San Diego na pinamalaan ng mga paring Pransiskano. Nakaragdag pa ang pagdalo ni na Padre Hernando de la Sibilla ng mga mamayang Kastila na ninirahan sa lalawigan at ang mga kilala at litaw ng mga kaginoohan sa Maynila. Itinayo sa liwasan ng bayan ang isang malaking entablado at naglabas ng dulang ginampanan ng mga Kastilang artista. Ang mga praile at mga Kastila ay hinandugan ng Hermana Mayor ng isang masaganang hapunan. Nang matapos ito, si Kapitan Tiago naman ang naghandog ng pagkain at pampalamig kabilang sa kanyang mga panauhin sina Padre Bernardo Salvi, Padre Damaso Puerto Lagas, Padre Sibilla ang banal na kura sa katanauhan at ang mga kailangang Kastila. Napakaringal ng handa, sagana sa alak, nakaugalian ng bantog na masalapi. Napakapalad din naming humahanga sa napakaganda at mayamang anak na may angking talino sa sining at musika. Mahusay na pagtugtog ng piano. Tinugtog niya ang musikang Aleman at Italyano. Nakapanghihinayang ang dakilang binibini sapagkat hindi naman nalaman ng lipunan ang angking talino niya sa pagtugtog. Kinabukasan, sa 11 ng umaga, ay sinimulan ang prosesyon ng Berhen ng De La Paz. Iniligid sa simbahan ang prosesyon, kasama rito ang karong pilak ni Santo Domingo, San Diego at Birhen de la Paz. Sinimulan ang misa. Nang matapos ang prosesyon ng saliw ng orkestra at awit ng mga artista, ang nagsermon ay si Padre Manuel Martin, isang Agustin ng mahusay manalita. Kapansin-pansin ang hindi paglalo ng tanyag na binatang si Ginoong Ibarra na alam ng lahat na mangunguna bukas sa pagbabasbas sa unang batong bahay paaralan na kanyang ipinatayo sa buong maghapoy. Hindi man tamaan si Ginoong Ibarra dahil daw may kaunting karamdaman. Bukang bibig ng mga tao ang kanyang pangalan at may kasamang pangpuri na tiyak na ipinagmamalaki ng tunay ng Kastila na hindi maaaring ipagkaila kahit na ang ating dugo ay maging magkalaho. Si Luis Chiquito ay tumanggap ng sulat sa kanyang kaibigan si Martin Aristorenas. Iningayahan niya makipamista sa San Diego upang makaharap ang mga batikang tahur. Kabilang dito sina Kapitan Tiago, Kapitan Joaquin, Cabezang Manuel, Padre Damaso at ang konsul. Minamahal kong Choy, parito ka agad. Masaya ang isa. Hamakin mong sadya na si Kapitan Joaquin. Maikatlo siyang nanoblado ni Kapitan Tiago at lahat ay pinto. Kaya nanliit na lalo si Cabezang Manuel ang may-ari ng bahay. Sa galit ni Padre Damaso na minsan ay di pa tumatama, binasag ng isang suntok ang isang lampara na ipatalo na ng konsul sa sabong at pagbangka ang tinado sa atin ng Binyang at sa Del Peral sa Santa Cruz. Hinihintay naming dalhin ni Kapitan Tiago ang kanyang magiging manugang na tagapagmana ni Don Rafael Ibarra, pero parang ugali ng ama, di man lang nagpakita, parang di pakikinabangan kailanman. Ang Chinong si Carlos ay nanalo ng malaki sa Liampo. Palagay ko'y may anting-anting, palaging dumaraing na masakit ang ulo kaya may tali. Pag ang bumbong ng Liampo ay bumabagal ng galaw, yumuyuko siyang halos tumikit sa bumbong
na inaaninaw ng maigi. Dala na ako, may alam akong ganto rin. Paalam Choy, mabuti naman ang manok ko. Ang aking asawa ay nawiwili sa masayang paglilibang. Ang iyong kaibigan, Martin Aristorenas. Tumanggap din si Ibarra ng isang liham na dinala ni Anteng. Ilang araw nang hindi tayo nakikita. Ikaw raw ay may sakit kaya ipinagdarasal kita at ipinagtulos ng 2 kandila kahit na sinabi ni Tay na hindi ka naman malubha. Kagabi pinilit nila akong tumugtog at sumayaw kaya ako'y nayamot. May mga ganyang palang tao. Kung hindi lang ako kinuwentuhan ni Padre Damaso ay talagang iiwan ko sila. Ipaabot mo sa akin ang iyong kalagayan at ipadadalaw kita kay Itay. Ipaubaya mo na kay Andeng ang paglalaga ng iyong tsaa. Mahusay siyang kaysa iyong mga katulong. Pag hindi ka pumarito bukas, hindi ako dadalo sa seremonya. Paalam. Maagang pumasok sa mga lansangan ang mga musiko. Kapistahan ng araw ni ito, kaya inaasahang lalong mag-iibayaw ang kasiyahan. Di magkamayaw ang maraming tao sa harap ng simbahan. Sa harapan ng simbahan ay may isang nakatigil na banda ng musiko. Ang isa'y naghahatid sa mga punong bayan, samantalang ang isa ay lumilibot sa buong kabayanan. Ikawalo at kalahati na simulan ang prosesyon. Ito'y idinaan sa ilalim ng torta at inilawan ng matatandang dalagang kasapi sa kapatiran ni San Francisco. Natatangi ang karo ni Santiago de Alcala na sinusundan ng kay San Francisco at ang Birhen de la Paz. Ang ikinaiba lamang ng prosesyong ito ay si Padre Salvi ang nasa ilalim ng palyo sa halip na si Padre Sibila. Tumigil ang karong sinusundan ng palyo na matapat sa bahay ni Kapitan Tiago. Nakadungaw sa bintana ang alkalde, si Kapitan Tiago, si Maria Clara, si Ibarra at ilang pang Kastila. Walang anumang tiningnan sila ni Padre Salvi. Punong-puno ng tao ang simbahan. Nagtutulakan ang bawat isa at sumisiksik upang makalapit sa agua bendita. Napakainit sa loob ng simbahan. Hindi ka halos makahinga sa masangsang na amoy mula sa katawan ng mga taong pinapawisan. Kailangan marinig nila ang sermon sapagkat 250 piso ang ibabayad ng bayan doon. ₱150 sa isang sermon, sa isang tao, at sa minsan lamang ang isang katlong bahagi ng bayad sa mga komedyante na lalabas sa loob ng 3 gabi. Dapat nga kayong maging mayayaman. Ano ang pakailan na bagay na iyan sa komedya? Dahil sa komedya ay nagtutungo sa impyerno ang kaluluwa. At sa sermon ay sa langit 1,000 man ang hinihingi. Ay nasasiyahan din kami at may utang na loob pa kami. May katwiran kayo. Sa ganang akin ay nasasayahan pa nga ako sa sermon kaysa komedya. Nagsimula ang misa. Tumayo ang lahat nang marinig ang kuliling ng kampana at awit ng koro. Dumating din ang pinakahihintay ng lahat, ang sermon ni Padre Damaso. Pagkatapos makapagmasid ni Padre Damaso, binalingan niya ang praile at pinabuksan ang kwaderno. Pagsubok,
Kayo pala. Pagkatapos yung pinag-intay ko kayo, hindi ko napansin. Meron akong ginagawa isang mga eksperimento. Ayoko kayo abalahin. Nagpunta ako rito, unay para itanong sa inyo kung meron kayong ipagbibilin sa Batangas. Sapagkat pupunta ako roon. Pangalaway, meron akong masamang balita. Hindi ko pinadyan kung hindi sakit, ngunit hindi tumalugha. Kinakatakot ko nga yan, baka hindi Ngayon, kung wala kayong ipag-uutos, salamat Lilian. Salamat ko kayo Mula sa mundong aking sa akin at isang katanungan. Ngayon nakakaano hindi nararapat sagutin, ayun sagutin. Paano niyo napigil ang gulo kagabi? madali. Ang namumuna sa kilusan ay ang magkapatid na ang kamay namatay sa bugod ng Guardia Civil. At nagkapala din akong iligtas sila mula rin sa kinahulugan ng kanilang ama. At kapag kumiyara sa akin ng utang na loob, sila ang kinuusap ko kagabi at sila ang pumayapa sa iba. Ginoong Ibarra, anong gusto niyo? pangalan ko po ay Luan. kilalanin iba't ibang tao ang Ako pong malaman kung saan ang babae na Ibabayad, sana natin pag-usapan yan. Magbalik kayo may hapon, sapagkat nagmamadali ako ngayon. Sabihin lang ninyo kung magkano ang gusto niyong ibayad. Sinabi ko sa inyo sa ibang araw na tayo mag-usap. Wala akong panahon ngayon. Wala kayong panahon ngayon, Ginoo. Wala kayong panahon para pag-usapan ang mga patay. Bumalik kayo may hapon, may pupuntahan ako ngayon isang tao may sakit. At dahil ba sa isang tao may sakit ay papabayaan niyo ang mga patay? Inaakala niyo ba na dahil kami ay minisira? Huwag mo ako pilitin magalit. Napagkikilala ikaw ako na nagbilag sa araw sa aking ama. Pero kung mabuti ang ibabayad mo, ay magiging magkaibigan tayo. Ano sa akala mo, Isabel? Maglimos ako sa oras sa na saan ako sa magkatawa. Tunay nga, Isabel. Pero tignan mo naman ang pagpapapawis. Ang pagpapalaki ay higit sa pagpapapawis. Lahat tayo pinapawisan, ngunit di tayo lumalaking lahat. Pawisan ng isang tao ay na ginagawa sa ng pangalang pangpaw ay hindi maliit sa himala. Dapat maging mahusay. Ang butas ng tiyan ni Aling Maria ay mahal kung sumingit, kaya marunong. Hangal! At ay mahal kung sumingin ay marunong. Tignan mo si Dr. Ibarra. Anong malay mo? Hindi ko malalaman ang asawa nito na naglalagari ng kahoy. Halina't pumasok sa aming munting tahanan. Pinakikilala ko sa inyo lahat si Don Alfonso Linares de Espadanya at ang kalihim ng lahat ng ministro. Doña Victorina, maniwala kayo sa akin. Kayo ang tanging Espiritu Fuerte sa bayang ito na nakaiinit. Ine, ang Espiritu Fuerte ay ang nakilala ko ay amonyang. Marahil ito ay binanggit ng pare. Ako ang tanging amonya ko na nakaiinip sa lupain ito. Kung paretorik ang salita, gayon ang sabi ni GMDM taga Venezuela na may sinasabi. Ine, gusto mo ba akong mahuli? Huwag kang hangal at bayaan mo ko. Ako ang bahala. Hindi ka manggagamot pero gusto kitang tawagin doktor at ako'y doktora. Maria! Maria, anak ko, hindi ka mamamatay. Gaano na lang ang pagmamahal ng tatlong ama. Oo nga eh. Padre, ito ang aking pinsan na si Linares. At sino naman kayo? Ako si Alfonso Linares, inaanak na inyong bayaw. Kung gayon, ikaw ay naanak ni Rodriguez. Nag-intrat na kay aking mayapo. Ilang araw na rin ang tumanggap ako ng isa niyang sulat. Ikaw pala, hindi kita nakilala. Ngayon, ano ang gusto ni Carlicos na gawin ko para sa iyo? Sa sulat po'y may sinasabi. Sulat? Ah, siya nga. At ang gusto niyang gawin ko sa iyo ay hanap kita ng isang mapapasukan at isang babae. Ako po'y nag-aaral ng pag-aabogado sa Universidad ng Sentral. Karamba, kung kayo pikapletos ka, wala sa mukha mo. Padre, hindi ako nagmamadali. Sa babae,
ang babae. Hindi ko akalain palulungkot ko na lugha ang bagay na ito. Pero sa dalawang masama, dahil pilihan hindi ka ano kasama. Halika, tayo may pag-usap kay Santiago. Padre, anong kailangan mo? Padre, ako po ang kapatid na namatay ng sila. At ano? Padre, naparoon po ako sa bahay ni Ginoong Crisostomo Ibarra para humingi ng kabayaran. Inalubong muna ako ng sipa. At sinabi niya ayaw niyang magbayad sa dahilang muntik na siyang mamatay dahil sa kasalanan ng aking minamahal. At ngayon, ano ang gusto mo? Padre, maano pong ituri niyo sa akin? Alang-alang sa Diyos. Kung ano ang nararapat kong gawin, kailangan may laging mabuti ang inyong payo. Sino ang nagsabi sa inyo? Hindi ka taga rito. Kayo'y kilala sa buong probinsya. Umuwi ka sa inyo at pasalamatan si Ginoong Crisostomo dahil hindi ka na paibilanggo. Sulong! Kung hindi ka pilay, takpan mo pati ang Corsico. Dinaramdam ko at dadamdamin rin lubha ni Padre Damaso. At saan ang sabi ninyong ililipat? Sa lalawigan ng Tayabas. Magdaramdam din ng lubha sa Isamaria pag nalaman. Minamahal siya na parang isang ama. Akala ko, Padre, na ang pagkakasakit na ito ay galing sa sama ng loob na dinamdam noong pista. Ganon din ang palagay ko. At mabuti na ang ginawa niya na hindi pahintulutan si Ginoong Ibarra na kausapin ko siya. At kung hindi dahil sa amin, si Clarita ay nasa langit na ngayon at nagpupuri sa Diyos. Karapatan din ninyo ang asawa ko hindi nagkaroon ng may sakit na lalo namang may mataas na karangalan, sapagkat napilitan sana kayong humanap ng iba. Naniniwala ako at patuloy na naniniwala sa aking sinasabi. Ang pangungumpisal ni Maria ang nagbigay ng binas na iyon na nakapagpagaling sa kanya. Ipagpatawad ninyo iyang bisa ng kumpisal, gamitin ninyo ang asawa ng Alparas sa tulong na isang kumpisal. Hindi ka na ba muli sinulat? Hindi, baka maraming ginagawa. Walang ibang sinabi, kundi ang sisikaping bawiin ng arsobispo ang exkomunyon para... Ineng! Ineng! Ang sabi ng pari ay kailangan mo maganda upang mamumpisan, Ineng. Wala pang isang linggong pangumpisan. Alam niyo ba, ang sabi ng kura, ang banal ay makapitong magkasala. Hindi ka magpapagod, ako ang magbabasa ng examen de consensya. Alalahanin mo na lamang ang iyong kasalanan. Sulatan ko siya, sabihin ako'y kalimutan nila ako. Ano? Tingnan mong mabuti, anak ko. Sisimulan ko sa 10 utos ng Diyos. Dadalangin ko na upang makapagmuni ka. Ba, dito sa panunumpa sa ngalan ng Diyos ay walang pakialam ang kawawang bata. Tignan natin kung nagkasala man sa paggalang sa mga araw ng pista ay nagkasala rin sa pagbibigay ng sa magulang. Ginoo, Sino ka? kasama po ba ninyo ang matandang Pablo? Ang kapitan ba ang iyong hinahanap? Oo, narito. Kung gayon, sabihin mo sa kanya hinahanap siya ni Elias. Kayo po ba ang Elias? Kung kayo'y sumunod kayo sa akin. Kapitan! Kapitan! Ikaw ba? Sa ganitong kalagayan ko kayo natagpuan. Oo, may 6 na buwan lamang nakaharaan ang iking pinatuloy sa aking bahay at ako ay naawa sa iyo. May mga 15 araw nang naibalita sa akin ang iyong kasawian. Agad akong umalis at hinanap kayo sa lahat ng bundok. Halos nalibot ko ang 2 probinsya. Para lamang iwasan dumanang ang mga dugo ng mga walang kasalanan ay napilitan akong tumakas. Alam mo ba kung alin man ang kandala ni Kapitan Tiago? Hindi po. Kaninang umaga dumating ang 2 niyang manok. Na ang isa'y ang lasak na tumalo sa talasain ng punsol. Sa akala mo ba may lalaban natin sa lasak ang aking butik? Aba, opo. Itataya ko pati na ang bayan, pati na ang aking suot na baro. Kapitan Tiago, ang aking kaibigan. Ang sabi sa akin ni Sinang ay pabuti na raw si Maria. Wala nang lagnat, pero mahina pa. Natalo po ba kayo kagabi? Kaunti. Alam ko nanalo kayo. Titignan ko kung ako'y makakabawi. Gusto ba ninyo ilaro ang lasak? Kung may pusta. Paano ilalagay ninyo? Kung kukulangin sa 2 ay hindi ko ito ilalaro.
Nakita niyo ba ang aking butik? Magkano ang ilalagay ninyo? 2,500. Tatlo. Ang susunod. Napakapangit naman ang mga bahay ng mga Indonyo. Hindi ko alam kung paano pa sila nakakatira dyan. At hindi rin sila nagbibigay pugay. Turuan mo naman silang gumalang. At pagbuhatan ako. Hindi ka ba lalaki? Pero pilay ako. Hindi ka dapat nakikipagkamay sa Alpares lamang. Ano bang meron sa atin? Mga Indyo ba tayo? May katwiran ka. Nasasabi mo po ba ninyo sa akin, senyora, kung bakit din niyo ako tinitignan ng paganyan? Naiinggit po ba kayo? Ako, naiinggit ako at sa inyo. Siya nga, kinaiinggitan ko iyang inyong Bayaan mo turuan ko ang walang iyang ito. Kilalanin niyo ang iyong kinakausap. Baka ang kala ninyo isa akong probinsyano o kolonya ng sundalo. Sa aking bahay sa Maynila ay hindi nakakapasok ang alpares. Aba kayo, excelente. Senyora Puput, hindi nga makapasok ang mga alperes, pero ang pilay na gaya niya ay oo. Hoy, tignan ninyo. Ikinababa ng karangalan ko ang makipag-usap sa inyo. Gusto mo bang labhan ang aking damit? Mahal na ang ibabayad ko sa iyo. Akala mo bang hindi ko alam na isakal na bandera? Ang akala ba ninyo hindi namin alam kung sino kayo at kung sino yung mga kasama? Senyora, ako pa'y walang naging asawa kung hindi isa lamang, pero kayo ay ilan. Bumaba ka riyan, matandang baboy at madurog ang salaula mong bibig. Pero mga ale, don't divorce. Turuan ninyo ang inyong asawa, ibili nyo ng mas magandang damit at kung wala kayong pera ay magnakaw kayo sa taong bayan. Ale, pasalamat ay hindi ko nalimutan na kayo'y babae. Kung hindi ay dinurog ko na kayo ng sipa. Ngayon pupunta tayo sa Maynila at haharap tayo sa Kapitan General. Hindi ka ba lalaki? Sayang suot mong pantalon. Dapat mong hamunin maglabang kayong kapwa may pistola o salbe. Ineng, kailan may hindi ako nakahawak? Pinsan, ngayon din hamunin mo ang alperes. At bakit? Hamunin mo siya ngayon din. Pero Doña Victorina. Inalimura tayo ng alperes at sinabi kung ano ka. Huwag mong kalimutan, Clarita. Huwag mong kalimutan kailanman na huwag mag-asawa na isang laking hindi marunong magsuot ng pantalon. Ihatid mo ko sa aking kwarto sapagkat hindi ako makilakad mag-isa. Asok po kayo. Maria! Sige na ang Crisostomo, nasa loob na naman ng biyaya ng Diyos. Kadalating ko pala, patakbo pumunta rito para makita ka. Inaakala ko hindi mo inaasahan ang aking pagdating. Ipagpatawad mo, Maria, hindi ko pagpapasabi. Sa ibang araw ko na ikukwento sa iyo ang mga dahilan ng aking mga ginagawa. Magkikita pa tayo. Maaari ba ako pumunta bukas? Alam mo, sa ganang akin ay kalulugod ko ang iyong pagpunta kahit kailan. Ginoong Crisostomo, salamat at dumating din kayo. Narito ang tagulin na nangangasahan kong pinagdala. Hindi po. Sinasangayon at pinasasalamatan ang inyong panukala. Kayo sa idyang arkitekto, saan ba kayo nag-aaral? Ngayon, maaari po ba ninyo kung may ng mga listahan ng mga magagawa? Pagpatawad po ninyo, Ginoo. Nais ko lamang po makausap ng buong laya at pinili ko ang lugar na ito. Mamamali kayo. Nang masamang kapalaran? Oo, sapagkat sukat ba naman nakasalubong ko sa pagpunta nito? Ang alperes na nagpupumilit na ako'y samahan. Pinapasalamatan ko po sa inyo ang ginawang iyon, pero nagpasama na sana kayo. Ha? At kayo? Hindi maaaring ako'y makilala dahil nung minsan ako'y nakita ay hindi niya naisip na gawin ang poster ng aking itsura at ang mga palatandaan. Sinasama ako. Ano ang sasabihin ninyo sa akin? Ginoo, dala ko ang mga hangarin ng maraming sawing palad. Ang pagpapahina sa Guardia Civil ay katumbas ng paglalagay sa panganib sa katiwasayan ng bayan.
ang katiwasayan ng bayan. Malapit na 15 taon ngayon na ang mga bayang ito yung may Guardia Civil. Hindi kilala akong may mga kasamaan nga. Pero nararapat natin tanggapin ang mga kasamang ito dahil sa taglay nitong kabutihan. Dahil nga sa pagkakatakot ay mas lalong dumadami nung hindi man natatalaga ang mga pigdaling iyan. Pagpatawad po ninyo, ang paniniwala ko po ay walang bisa para kayo'y maniwala. Kahit ako'y nakapag-aral ng konti. At ako'y taga rito. Elias, ang iyong maapdi pangusap ay tumitimo sa puso ko. At ako, sapagkat utang ko sa kanya ang aking mga kasawian. Oo nga, kaibigan, alam ko kayo'y nahihirapan. Kung maunawaan ko sana ang iyong mga dahilan, ang bahagi ng nakaraan. Kung ganoon po ay kukwento ko ang aking buhay. At ibinigay mo sa kanila ang iyong mabuting spirito para magturo sa kanila. At hindi mo inalis ang iyong mabuting spirito para magturo sa kanila. At binigyan mo sila ng tubig sa kanilang pagkauhaw. Malalantad sa harapan ng katotohanan sa bayan ng mga bulag. Ang isa ng isang matay isang hari. Ang hindi sumasampalataya ay pinarurusahan ang mga magkahanap. Ang mga babae dapat lumayo sa inyo. Dapat kayong ipapitay ng lahat ng may kapangyarihan. Upang hindi... Ay, layo! Ayaw ka ng aso! Sa bayan ng Diyos ay nag-aaway kayo at nagmumuraan, mga walang hiya. Ito ang ginagawa ng mga kalaswaan ng kasalukuyang panahon. Sa pagbabasbasa ay huwag kayong lalayo sa ugat. Huwag kayong papanahog sa ugat. Huwag kayong lalapit sa bato. Patumbas ito ng inyong buhay. Sino ang nagturo sa inyo ng makinarya? Ang aking ama at natuto siya sa hinunig ni Ginoong Crisostomo. Hindi ko alam na si Don Saturnino. Marunong siya, higit na marunong, mamalo, gumising sa natutulog at magpatulog sa gising. Ngayon ay magtatayo tayo ng isang paaralan. Sa paaralan ng kasalalayang lipunan at siyang aklat na nagtatakda ng kinabukasan ng bayan. Mabuhay ang hari! Mabuhay! Mabuhay ang Espanya! Mabuhay! Mabuhay ang relihiyong Katoliko! Mabuhay! Kayo naman po ang maglagay. Huliin ang namamahala at ipagsakdal. Mayroon pong naghahanap sa iyong taong taga-bukid. Iyong papasukin. Ang sadya ko'y makiutang ng loob. Kapag tinangka ng mga may kapangyarihan sa hanapin ng dino ng uwagang ito, pinapakiusap ko sa inyo ang pagiging pahiwatig na ginawa ko sa inyo sa simbahan. Ella, alam kong pinag-uusig ka pero hindi ka magsusuplong. Kayo'y may mga kaaway. Ang iyong ama at ang aking ikong ay nagkaroon ng mga kagalit. Dahil sila ay may magandang hangarin sa kapwa. Kilala ba ninyo ang aking mga kalaban? Nakilala ko ang isa, ang namatay. Kagabi narinig kong sinabi niya, hindi siya ang kaling isda na katulad ng kanyang ama. Bukas makita ninyo ang mangyayari.
Ang katarungan ay bulag, at sakaling mabuhay ay pawalang sala ng buhay na hukuman. Ang Diyos na ang humatol sa kanya. Ano nangyari dyan? Ako'y naniniwala sa Diyos. Di minsan naramdaman ko ang kanyang kamay. Noong gumuho na ang lahat at babagsak na, ay pinipigilan ko ang taksil. Siya ang tinamaan at ako'y ligtas. Kayo? Kung gano'n ay kayo. Oo, pinipigilan ko siya nang magtangkad tumakas matapos na pasimula ng kanyang pagtataksil. Ang nangyari, kagustuhan ng Diyos, kaya't huwag tangkain kailanman ng tao ang siya'y palitas na gawain. Sino ba kayo? Kayo ba'y nag-aral? Napilitan akong lubos na maniwala sa Diyos sapagkat nawalan na ako ng paniniwala sa tao. Paalam na, Ginoong Ibarra. Kailan? Kung kayo makikita muli. Kung kailan nyo gusto at kung kailan nyo kailangan, may utang pa ako sa inyo. Mga Ginoo, mamayang hapon ay darating ang general at manunuluyan sa aking tahanan. Ang general ay darating sa ika-4 na hapon. Maaari mo nang makakain tayo ng maayos. Napansin kong wala rito ang ating dakilang predikador. Baka napad. Mayroon ba kayong pinag-uusapan, mga Ginoo? Ituloy ninyo. Binabanggit po ni Ginoong Ibarra ang arkitektong nagsitulong sa kanyang binabalak nang dumating ang inyong referensya. Ako ay walang kamungang sa arkitektura. Ngunit pinabaliwala ko ang arkitekto at nilalait ko ang mga mangmang na nagpapagawa sa kanila. Ganoon pa man, kapag ang itatayo ay isang bagay na gaya ng halimbawa ng eskwelahan, ito nangangailangan ng dalubhas. Ano bang dalubhasan? Iyan ay nagpapakilala lamang na higit na kamangmangan ng hangal kaysa sa inyo na nakapagpagawa ng sarili nilang bahay. Alam naman ninyo kung ano ang Indio kapag natuto na ay nagmamarunong na. Lahat ng mga uhuging nagpaparoon sa Europa. Sandali, pakinggan muna, Padre. Lahat sila'y matatapos sa dapat kalagyan. Sa buhay pang ito ay tumatanggap na ng kaparusahan ng mga ama ng kanilang mga grupo nang mamatay sa bilangguan. Na para bang walang anumang. Kayo, huwag mo lumapit kung ayaw mamatay. Nakikita mo ba ang katahimikang iyan? Ikaw ang sugo ng kabanalan, paring puno ng bibigang panalangin, ngunit ang puso ay imbi at lusak. Hindi mo lamang naisip ang iyong ama, niya ang kahalagaan niya sa iyo. Sa pagtitipong ito, sa lahat na naririto, iyong hinahamak ay walang katulad, ni isa man lang sa kanila. Ano kayo? Wag, Ibarra! Ano, natatakot na ba kayo na mabihira na masamang dugo ang aking kamay? Mabuti nga sa kanya. Bayad lamang siya sa marami niyang utang. Kaya na umaga lang ay may ginagawa sang hindi mabuti sa kumpento. Kinatutuwa ko at pinagtatanggol ng mga anak o kanilang mga magulang kahit patay na. Kapitana Tinay, ano ang masasabi mo kung isang araw kayo biyuda na? Maririnig mong minumura ang inyong asawa at walang ibang ginawa ang inyong anak kundi tumulong. Kung ito babasbisan, hindi dapat sasabihin sa kaya hindi pa lang tumulong ang Sa nangyaring ito ay hindi na matutuloy ang magpapatayo ng paaralan. Sino ang nagbalita na tayo ay hindi na magkakaroon ng paaralan? Ako ang nagbalita sa inyo. Pagkat si Crisos na may para ay tinawag na Cristo ng mga paring na walang pinag-aralan.
Huwag ka nang umiyak, anak ko. Aalisan din siya ng eskomonyo. Susulatan natin ang Santo Papa. Tahana, ako nang bahala para kayo makapag-usap. Ano, Santiago? Magsalita ka. Ano ang nangyari? Ang kinatatakutan ko, wala na ang lahat. Iniutos ni Padre Damaso na sirain ko ang kasunduan kay Ibarra. Kung hindi ko gagawin ay parurusahan nila ako. Ganoon din si Padre Salvi. Sinabihan ako na huwag patuloyin si Ibarra sa ating tahanan. Sinabi ko sa pari, ang utang ko 5,000 piso sa binata. Ngunit binaliwala lang nila ako. Pinayuhan nila ako na hayaan na lamang ito. O ang katawan at kaluluwa ko ang kapalit. Na umiyak anak ko. Sinabi sa akin ni Padre Damaso na may kamag-anak siyang binata galing sa Espanya at siya ay magiging katipan mo. Santiago, naluloko ka na ba? Akala mo ba'y nagpapalit ng katipan ng iyong anak na gaya ng pagpalit lamang ng baro? Yan din ang iniisip ko, Isabel. Si Ginoong Crisostomo ay mayaman. Pero ano ang gusto mo gawin ko? Ana ako ng mga pari. Sinasabing nanganganib ang aking kaluluwa at katawan. Ako ang ibang ginawa kundi sakta ng anak mo. Hindi ba kaibigan mong arsobispo? Bakit hindi mo sulatan? Maria, nais kong kausapin ng Kapitan General. Pia, sabihin niyo may sakit ako. Ako ng ama mo. Lalagay mo ba sa kaibigan ng iyong ama? Hindi po, Pia. Mag-aayos lamang po. Sige, hintayin ka namin sa labas. Tumigil ka o paratingin kita sa tulong na sipa pauwi sa iyong bayan. Lintik na asawa yan! Anong meron sa akin na nakakahiya? Mas maganda at magaling ako sa Maria Clara niya. Tuloy? Pakyatin ng babae niyan, ngayon din! Aba, hindi ko man lang nakakala. Bawas magkanta, ikaw, Guarda! Bakit po? Sabihin mo sa babae ito sa wikang Tagalog, no? Sige, kakanta ako ng awit ng gabi. Huwag ka na pumawi. Nakapagbibigay sa akin ang mga linyang iyan. Aba, marunong pala mag-Tagalog. Ano ang nangyayari sa'yo? Hindi ka man lang nagbigay ng magandang gabi. Tingin mo ang babae niyan. Magbigyan mo ng ibang damit kay Marta at gamutin. Bigyan mo ng pagkain at mabuting higaan. Huwag mo siyang alipustahin. Hinahanap mo mapatay kita! Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa akin? Hindi mo ipinadala sa alkalde ang sulat na ito? At sinasabi mong sinusukulan ako para pahintulutan ng sugal? Walang hiya ka! Tignan natin! Ang dudurog sa akin. Nararapat humingi sa iyong pagkalalaki. Tuwag ka! Hindi ka makalapit! Samahan sana ng kulog ang buong mong angkan. Buksan mo ang pinto! Buksan mo! Huwag kang pumasok! Huwag kang pumasok! Pag sumuko ka, babalilin kita! Huwag ka sa lansakan at pagpalamig ng ulo. Isinusumpa ko sa iyo pag nahuli kita. Ang Diyos ay hindi makakita sa inyo. Punyeta! Oo, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ayaw mo akong magsimba? Ayaw mo akong magbigay sa Diyos? Asistente, umalis na ba ang Panginoon mo? Umalis na po.
ay umasa kang mababagin ni Kapitan Tiago na ikaw ay hindi naging kalihim. Hindi nakasama ni General Martinez sa anumang kasiyahan. At hindi mo nabibiro si Canovas. Ipagtatapat ko kay Clarita ang iyong mga lihim at hindi rin kita bibigyan ng kwarta. Ang lahat ng hihilingin mo ay pagkakalob ko sa iyo. Kapag kinalaban mo ang Alvarez, hindi ako tatanggap ng iyong paumanhin o dahilan. Ang pinsan mong nagmamahal sa iyo, Victorina de los Reyes de Espadana. Ngunit paano kung ako'y pagsalitaan ng Alvarez, kung ang Alvarez ang aking tagpuan? Sino ang papayag maging padrino ko? Ang kura? Si Kapitan Tiago? Kasumpang-sumpang sandali ang pagsunod ko sa kanyang payo. Sino ang nag-uutos sa akin magpalalo at magsinungaling? Ano ang magiging palagay ni Clarita? Magandang hapon, Ginoong Linares. Bakit ka nagmumuni-muni? Ano ang iyong iniisip? Wala. Magandang hapon sila, Father. Magandang hapon sila, Kapitan. Kamusta ka, Father? Ayos lang naman. Alam bang may natanggap akong liham na mula sa Maynila na nagsasabi si Crisostomo ay pinatawad na? Ha? Bakit, Ginoo? Ha? Wala. Ngayon ko lang nakilala si Crisostomo ay isang mabuting binata. Kaya lamang pabigla-biglang kumilos. Ngunit mabilis magpuno sa kanyang pagkukulang kung hindi dahil lamang kay Padre Damaso. Paano kung hindi mapapatawad ni Padre Damaso? Kung gayoy, si Maria Clara na ang bahala. Si Padre Damaso ang kanyang kompesor. Uy, Kapitan Tiago, Linares. Uy, Ginoong Ibarra. Huwag kayong magulat. Ngayon pa lang pinupuri ko na kayo. Sige, Padre. O siya, sige. Mauuna muna kami at pupunta kami kay Tia Sinang sa Dilin. Sige, Crisostomo. Tara na, Tia Isabel. Mauna muna ako, Crisostomo. Magandang hapon, Sinang. Maaari ba ako magtanong? Sige lang, Crisostomo. Nagagalit ba sa akin si Maria? Aywan ko. Ngunit lagi siyang umiiyak at sinasabing limutin mo na siya. Ang nais ni Kapitan Tiago at Padre Damaso ay ipakasal siya kay Linares. Ayaw ni Maria, nang sabihin kong baka may ibang nililigawan ka na, ay sinasagot niya ako ng lalang mabuti at umiyak. Ah, ganun ba? Sige, salamat. Nakausap mo ba si Elias? Hindi, ngunit kasama natin siya sapagkat may utang na loob siya kay Ginoong Ibarra. Sumama ako sapagkat ang asawa ko ay ipinagamot ni Ginoong Ibarra sa Maynila. Sasalakay ako sa umbento upang makaganti sa kura. Sasalakay naman kami sa kwartel upang masabing ang aming amay may anak na lalaki. 5 kaming sasalakay. Sapat na ito. Ang wika ni Ginoong Ibarra ay 20 raw kami. Narinig niyo ba yun? Maghiwalay tayo sapagkat ako'y sinusundan. Tagapin ninyo bukas ang mga sandata at sa gabi ang pagpuso. Ang isisigaw ninyo ay, mabuhay si Ginoong Ibarra! Lumakad na kayo! Ano ang hinihintay niyo rito? Hinihintay kong sumapit ay kawalo ng gabi upang makakuha ng barahan ng patay. Ang nais kong manalo ng kwalta ngayong gabi. At kayo, ano ang iyong layo? Ah, gayon din. Mabuti at magkakaroon ako ng kasama. Pagtugtog ng ikawalo ay maglalagyan. Ang gumalaw ng baraha siya ay barahan ng mga patay. At dapat agawit sa pamamagitan ng tayakan. Kayo ba'y may dalang baraha? Oo, tara na. Ngayon, umuwi na kayo upang ako'y makapaghanap buhay ng mag-isa. Nakita mo pa si Elias? Hindi ko po siya kilala. Sulong hangal. Saan ka pupunta? Hinahabol ko ang isang lalaking may pilat sa mukha. Siya si Elias, ang bumugbog sa aking kapatid.
Hindi ko alam kung nararapat ko kayong batiin sa ginawa niyong pagbitaw sa panahong kalaban na ninyo ang mga gwardiya sibil. Higit na kailangan matatag ang mga namumuno sa panahon ng digmaan. Dapat nga po. Kung ang general ay matapat, batid ba ninyo na ang mga nahuli kong gwardiya sibil ay pinawala nang hindi man lamang inuusig? Kung walang pahintulad ng aming puno, wala akong magagawa. Wala akong magagawa sa bayang natatakot. Tignan ninyo si Ginoong Ibarra na sumunod sa paniniwala ng marami. Siya po ba'y naniniwala sa excommunion? Magkaiba kayo ni Ginoong Ibarra. Siya'y nakikibagay para makapagtanim. Ang tungkulin naman ninyo ay magpakilod na nangangailangan ng lakas at pagtulak. Ang pakikipaglaban ay hindi lamang sa namumuno, kundi sa mga nagmamalabis sa kapangyarihan. Hindi kayo nag-iisa ngayon, sapagkat ang panahon ngayon ay iba na. Ang pagdating ng karunungan sa mga bata ay nagbago na. Ang mga kabataan ay natuto na mag-aral ng kasaysayan. Hindi na kayang pigilan ng simbahan ang karunungan dala ng makabagong kabiasnan. Ang bagong binhi ay maliit pa. Kung magtutulong-tulong ay mapapaunlad natin ang biniling ito sa mga praile. Kung hindi maaaring mabansot at mapulawi pa. Hindi mangyayaring mapigilan ng pagsulong ng panahon. Walang makapigil na Domenico sa kaunlarang ito. Kaya't ginagaya nila ang maigpit ng karibal na Jesuita. Sinabi ninyong kasama ng pagkakasulong ang mga Jesuita. Ngunit bakit sila tinutuligsa sa Europa? May tatlong pagsulong sa unahan, sa tagiliran at sa ulihan. Ang nauuna ay tagapagtaguyod, napadadala ang nasa tagiliran, at nahihila ang nasa ulihan. Bagamat naghahangad sila ng pagsulong, ay nagpapahila lamang sila. Pagkat batid nila ang intensyon ng iba. Sa panahon ngayon, kayong mga kabataan na magsusulong at makikibaka. Mangyari ay parang nabubuhay ako sa isang pangarap. Maaaring may kadwiran kayong isipin na mapangarapin ako. Dahil ang mga kabataang lalaki ngayon ay nabubulot sa bisyo at sa pagsasaya. Ang mga babae ay nakakalimot sa pangangalaga sa tahanan dahil sa pangangalaga sa simbahan. Ang musmos ay namumulat sa nakalis ng gawi. Mamamatay yata ako malungkot. Ibig ninyo po ba ng gamot? Hindi na kailangan ng gamot ng isang taong mamamatay na. Kayong may iwan ng higit na nangangailangan nito. Pakisabi kay Crisostomo na dalawin ako bukas. May mahalagang bagay akong sasabihin sa kanya. Ilang araw na lamang ang nalalabi sa aking buhay. Ngunit ang bayan ay tumatahak pa rin sa kadiliman. Umuuna na po ako. Maraming salamat. Magandang hapon, Crisostomo. Magandang hapon din, Elias. Bakit ka na parito? Sunugin ninyo ang mga kasulatang makapipinsala sa inyo at tumungo kayo sa isang puok na walang panganib. Bakit? Sapagkat nabatid ko ang isang pag-aalsa at kayo ang ipinangangalandakang puno upang kayo masawi. Isang pag-aalsa? At sino ang may kagagawan? Hindi ko masasabi sa iyo sapagkat tayo ipagtapat ng isang inupahan. Hindi ba sinabi sa inyo kung sino ang umupo sa kanya? Opo, pagkatapos na hilingin na aking ilihim ay sinasabing kayo raw. Opo. Diyos ko. Kumilos na kayo ngayon din, sapagkat ang pag-aalsa ay nakatakda ngayon. Umiwas kayo at iligtas ang inyong sarili sa kapamahakan. Saan ako paroroon? Ngayong gabi ay hihintayin ako ni Maria Clara. Kahit saan, wag lamang dito. Sa bahay ng may kapangyarihan upang hindi masabing kayo ang nasa likod ng kilusan. At kung isuplong ang pag-aalsa? Kayo ang magsusuplong? Isipin ng mga nag-aalsa kay taksil at duwag. Ang iba naman ay magpaparatang na kayo gumawa ng pakana upang magtamo ng karangalan. Ano ang dapat kong gawin? Sunugin niyo ang mga kasulatang nasa inyo. Tumakas kayo at hintayin ang mga mangyayari. Hanapin mo dyan. Crisostomo, Bakit, Elias? nakilala ba ng inyong pamilya si Ginoong Ibaramendia? Mangyari pa. Siya ang ama ng aking ninuno. Ano? Ang ama ng inyong nuno ay si Don Pedro Ibaramendia? Opo, ang aming apelyido ay pinaikli sapagkat lubahang mahaba. Siya ba ay taga Biskaya? Opo, ngunit ano ang nangyari sa inyo? Kilala ninyo ba kung sino si Don Pedro Ibaramendia? Siya ang taksil na nagbintang sa aming nuno na naging sanhi ng aming pagkasawi. Matagal ko nang hinahanap ang apelyido niya. Ngayon pinagkaloob ng may kapal. Pagbabayaran ninyo ang ginawa niyo sa aming pamilya. Sige, kung may galit ka sa mga Ibarra, ituloy mo! Paslangin mo ako! Magpasalamat ka at may utang na loob ako sa iyo, Crisostomo. Tignan mo at ang kurang iyan hindi aayos
siya mamayang ikawalo. Dos, ba? Ano ba yun? Narinig niyo ba yun? Mga kura, umuna kayo dito sa baba. Ikaw hindi pa nangungupisan. Huwag ka muna tumanaw. Kakagaling ko pa lang sa tribunal. Nakita kong nakabilanggo si Don Filipo at si Ginong Ibarra. Isinigaw ni Bruno si Ibarra. Ulit ang kamagiganti at nagahan pumatay ng Kastila dahil pagpakasal ni Tiago ang kanyang anak kay Donares. Mabuti lamang ang kuray na sa bahay ni Don Tiago. Marami ang nakatakas. Sinunod naman ng Guardia Civil ang bahay ni Ibarra. Marahil kundi sa dadakip, pati siya nadamay at ang kanyang mga alipin. Hanggang ngayon ay makikita niyo ang usap ng kanyang bahay. Kaawa-awa mo lahat. Huwag mo lang ipagtanggol ang isang eskumulgado. Kumusta, Hermana Puti? Ayos lang naman, ikaw. Ayos lang din. Alam mo ba na nakita nila ang katawan ni Lucas na nakasabit at patay? Ganyan ang nagiging wakas ng isang taong walang hanap buhay. 2 beses ko siya nakita na nakakasama ang sakristang mayor. Hindi ko ibig dumalo, sapagkat nanghina ang loob ko. Wala akong dumating na may kapangyarihan sa bayan. Kaya't inaala ko kailangan kayo. Aalis sa mga nabihan. Alis ka! Umuot ka! Ano ang pangalan mo? Tarsilio Alisagan po. Ano ang pangako sa inyo ni Don Crisostomo Ibarra sa paglusob nyo sa kwartel? Hindi po siya nakipag-ugnayan kailanman. Kaya patayin niyo na lang ako, sapagkat wala kayong makukuha sa akin. Ilabas nyo na yan! Yo! Ano sila? Huwag na yan hanggang sa dumugo! Sige, pasok na yan! Kilala mo ba yung mga nasa labas? Hindi po. Sige, bubugin na yan! May mga Kristiyano, patayin niyo na lang ako. Marahil balang araw, magkakaroon rin kayo. Iyan ang may sala at siya pang walang gapos. Ano ang pagkakasalang nagawa sa inyo ng aking asawa at anak? Masdan niyo ang bunso kung inilisan niyo ng ama. Sumpain ka ng Diyos. Sumpain ang kayamanang kinamal mo upang gulin ang aming kapayapaan. O siya, gapusin na ninyo ako ng mahigpit. Ay, Virgen ng Antipolo. Ay, Virgen de Carmen. Yan na nga ang sinasabi ko sa iyo. Hindi ba't sinabi mo niya ako sa ganito upang kumain? Sapagkat mayaman sila. At sinabi mo rin na makipagkaibigan lang tayo sa mayaman. Aba, Sinabi ko yan sapagkat wala ka nang ginawa kundi pumuri kay Don Crisostomo sa lahat ng oras. Iniutos ko sa iyong makipag-usap sa kanya sa piging na iyon. hindi ko naman alam na siya inaroon. Dapat mo sanang inalam. Matagal na panahon ako nagsikap at nagtipid. Ngayon mawawala sa isang iglap lamang ang aking mga pinag-irapang bagay. Naku, kung naging lalaki lamang ako, haharap ako sa Kapitan General at ihahandog ko ang aking paglilingkod laban sa mga nag-aalsa. Hindi mo ba nabasa sa El Diario de Manila? Na nasugpo na ang pag-asa.
pati na rin ang kanilang kasabwat, ay darapin at parurusahan. Gawin pa may, dapat kang humarap katulad ng ginawa ng iba noong 18 at 72. Sila'y nakaligtas. Aba, hindi ba din humarap si Padre Bor? Huwag mong banggitin ang pangalan na iyan. Gusto mo bang mabitay sa bagong bayan? Anong nangyari, kuwari? Pinakain niyo rito si Ginoong Ibarra at nagbigay galang na makita sa may tulay? Sa gitna pa naman ng maraming tao? Sasabihin sila'y magkaibigan. Hindi mabuti iyan, pinsan. Hindi siya dapat makipagkilala sa taong iyon. Alam mo naman ang mabuti ay napaparusahan dahil sa masasama. Mabuti yata paggawain mo ng huling habilin ng iyong asawa. Huwag kayong manangis. Lipat natin siya sa kama. Laksan ninyo ang inyong loob. Naririto ako na taglay ang karunungan ng mga tao sa una. Tumawag ka ng doktor at magpunta ka sa palasyo. Dalan mo ng pamaskong regalo ang Kapitang General. Ikakasal na si Maria Clara. Pinsan, lubha ka namang malihim. Nalalaman na namin na ikaw ang tagapagpayo ng general at ayaw niyang malayo sa iyo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Partner po sa inyo, Doña Victorina. Magandang hapon, Maria. Hindi pa rin kumukupas ang iyong ganda. Ang sinadya nga po namin ay nauukol sa galing. Kapitan Tiago, kailangan na natin nasagawa ang ating mga napag-usapan. Bukas ay magpapapista tayo. Ihanda niyo na ang loob ni Maria Clara, sapagkat siya ipapaksan natin sa loob ng maikling panahon. Makikita niyo, mag-aakyat manawag tayo sa palasyo kapag naging manugang natin si Linares. Kaiigitan tayo ng marami. Maganda nga, mukha naman tanga. Hindi sana ganyan na lang ang kanyang pinili. Siya'y mayaman, chika. Makisigan ng puhunan na naglaki. Iyan ang marunong may pamalit sa kanya. Crisostomo! Ako nga, si Elias ang dapat magalit sa akin na ginagawa ko mula sa bilang buhay na pinagdalahan sa akin ng aking mga kaibigan. Maria, bago ako lumayo, ibig kong malaman mo na pinatatawad na kita. Maging maligaya ka nawa. Paalam. Isang gabing naiibang ako sa taas ng lagnat, ang tunay kong ama. Siya ang nagbawal sa aking ikiibigin. Maliban na lang ako ikay patatawarin sa kalapastangan ng ginawa ko sa kanya. Ito'y 2 liyam ng aking inang isinulat sa gitna ng kanyang paghirap samantalang ako na sa kanyang sinabubunan. Basahin mo makikita mo hangarin na mamatay ako. Ito'y naiwan ng aking ama sa bahay ng mga kanya at nakulang baon at sabi sa akin na tayo hindi itapot pa kasi nawalang pwedulot ang aking ama. Binigay sa akin ito bilang kapalit ng iyong sulat. Nang dahil sa iyong mga kuhina at sa 2 amang nabubuhay pinaging at pinakluto ang aking piling. Mahino ako bang saan nila gagamitin ang Ang mga mata ko'y nakikita ang mga nakasusuklam na nagawasak ng ating bayan at nangangailangan ito ng lunas. Sila ang naglikha ng aking pagiging salarin. Hindi na po ba mababago ang inyong pagpapasya? Hindi na. Isinusumpa ako sa ngalan ng aking ama. Gigisingin ko ang nahihimbing at ipalilimot ka sa kanila ang kanilang mga kapatid. Sasabihin kong labanan ng pag-aalipin sapagkat karapatan ng tao ang humanap ng kalayaan. Parating na mga Guardia Civil. Ayan ang palwa. Humiga kayo at tatakpan ko kayo ng bayo. Ako'y lalayo na palayo sa inyo upang sila iligaw. Magpapahabol ako. Bahala na kayo magligtas sa inyong sarili kapag nailayo ko na sila sa inyo. Magkita tayo sa Noche Buena sa libigan ng inyong nono. Anong nangyari sa'yo, Maria? Wala po, Padre. Mano po. Magandang hapon, anak. Bakit po kayo naparito? Saan po kayo nanggaling? Sa lalawigan pa ako nang galing
upang saksihan ang iyong kasal. Bakit ka umiikbi, anak ko? Nagkatampuhan ba kayo ni Linares? Huwag kang umiyak, anak ko. Ako ang nagdurusa sa iyong ginagawa. Ako po ba yung minamahal ninyo? Tulungan ninyo ang aking ama upang sirain kasunduan sa aking kasal. Noon iibig ko pong mabuhay sapagkat nalalaman kong kahit saan siya naroon ay maaalala pa rin niya ako. Ngayon wala nang natitira sa akin. Kundi yung pambento o libingan. Ako ang nagdulot sa iyo ng kasawian, anak ko. Patawarin mo ako. Ika'y napamahal na sa akin, tulad ng isang anak. Wala akong kalibihan kundi ikaw. Kung gayon hayaan ninyo akong magmongha. Magmongha, hindi mo alam, anak, ang buhay at lihim sa likod ng makapal na pader na kumbento. Ang kumbento o ang kamatayan? Diyos ko, ako'y pinarurusahan mo, anak ko. Magmongha ka, huwag ka lang magpakamatay. Diyos ko, ako ang iyong paghigantihan, ngunit iligtas mo po ang walang malay kong anak. O iyo, anong nangyari sa iyo? Ano po nangyari sa akin? 2 buwan ng buhat, nung makita ko namin sugatan. Akala nga namin hindi ka na mabubuhay. Diyos na po ang bahalang gumanti sa kabutihan niyo. O siya, uuwi na po ako. Anak, baka ikamatay mo ang pag-uwi. Dadalawa po ang anak ng aking ina samantalang kayo'y marami. Baka akalain ng aking ina ako'y patay na. Ngayong gabi, hahandugan ko siya ng isang aginaldo, isang anak. Noche Buena. Nangako ako kay Ibarra na magkikita kami sa tabi ng puntod ng kanyang lolo sa araw ng Noche Buena. 2 araw na ang nakalipas mula nang siya ay aking itakas mula sa mga Gwardiya Sibil. 2 araw na rin akong walang kain at matinong tulog sa takot na ako'y kanilang mahanap. Ang masama pa nito, ako ay sugatan. Matutupad ko pa kaya ang pangako ko sa iyo, Ibarra? Huwag ka muna mamamatay, inay. Hihingi lang ako ng tulong. Ginoo, ano nangyari sa inyo? Maaari niyo ba matulungan ang aking inay? Inay, kumuha ka ng kahoy sa kabilang batis at itarak mo dito. Sindihan mo hanggang sa masunog ang mga kapag wala ng tao. Umukay ka rito at may makikita kang maraming salapi. Kunin mo ito at gamitin mo sa iyong pag-aaral. Hindi na kita matutulungan. Kunin mo ang mga kahoy. Umalis ka na! Mamamatay akong hindi man lamang namasdan ang maningning na mukhang liwayway sa aking inang bayan. Kayong makakakita, batiin ninyo siya at huwag kaliligtaan ng mga nalugmok sa dilim ng gabi. Gising! Gising! Pagod na akong mabuhay. Ang aking ina. Sundan niyo na ang inyong bugtong na anak. Kasama ng mga anghel at mga santo. Wala na halaga ang aking buhay.